ibang paniniwala. Yan ang nakikitang dahilan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nangyayaring digmaan ngayon sa pagitan ng mga Palestinong militante na Hamas at ng bansang Israel. Sa programang Gikan sa Masa para Alam niyo po, apektado tayo sa laban ng Israel at saka Hamas. Whether we like it or not, apektado tayo dyan. sa masa sa Azmanay kasama si Pastor Apollo C. Kibuloy, binigyang linaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang digmaan sa pagitan ng mga Palestinian na kilala ring mga Arab Muslim at ng mga Hudyo ay mula pa noong unang panahon sa Biblia. They differ in the wisdom and even in the soundness, sanity, or goodness of that God because of their cultural hate. I don't know how you would compute that hate. in your mind. Cultural hate. Again, cultural hate. Babalikan ko yung sinabi niyang yan. So yan ang problema ngayon. Kasi dito, it's not really a question of God, but it is a matter of how hate each other, including the Roman Catholics. Kasali tayo dyan, Pastor, in the Middle Ages, at the height of the Middle Ages. Naniniwala ang dating Pangulo na sa hinaba ng panahon ng sigalot na ito ay posibleng magtagal pa ito sa susunod na henerasyon. Yan, mahaba yan eh. Yung gera na yan, again, cultural hate yan eh. Generation na yung laban na yan. Kaya malalim po yan. Okay, malalim po yan. Tatagal yan. Generation na yan. The Jews are out for blood. Ang nag-umpisa nito ngayon, it's a generational thing. Hindi lang ito sa ating generation na ito. We did not start it, and I do not think it will end with us. And mind you, it could invite the great powers to enter into the picture. Kasi pumasok ang Diyos, gumanti, papuntang Iran. Kasi yung Hamas, yung terrorist activity nung gumawa nung kalukuhan, nung nagpatay doon sa loob, kumuha, dinukot yung mga Gazans, pati yung mga Pilipinos. Inahabol ngayon ng mga Jewish state. Kaya naman panawagan ng dating Pangulo sa mga Pilipinong Kristiyano at Muslim ay unawain ang isa't isa at dapat manaig ang tama at kabutihan para sa bansa. Yan. Okay. Very good. Alam mo, nagustuhan ko yung statement ni Tatay Digong. At kung meron may authority dito sa bansa natin para magkasundo ang Kristiyano at Muslim, isa po si Tatay Digong na merong nirerespeto at merong karapatang magsalita patungkol dyan. Una, wala po tayong traditional hate. Ang ayaw po dito ni Tatay Diggs at ako isang ayon, wag po na sana tayong makisali. Kasi baka mamaya papasukin tayo ng extremist at maglalaban na po Muslim against Christian, wag po sana tayo makisali dyan, wag tayo makisawsaw. Ha? Pairalin pa rin natin na tayo ay pare-parehas Pilipino. Kasi tama po si Tatay Digong, we have a problem pag napasali pa tayo dyan just because of religion. Sabi nga niya, hindi issue to kung sino ang kakampihan niya, kung Muslim o Kristiyano. Ang kakampihan niya sa kanya is to promote life. Kung sino ang mali, ayaw niya doon at kung sino ang tama, doon siya. Regardless of religion. And I totally agree with him. Pag mali ang Muslim, mali ang Muslim. Pag mali ang Kristiyano, mali ang or Catholic, mali ang Catholic. So sana doon natin tingnan. And para sa akin, wala naman tayong cultural hate. Sila kasi meron. Ayoko na pang husgahan. Alam nyo, ayoko pong gawing itong parang basketball. Na tayo ay tataya. Na tayo ay
parang nanonood ng basketball na, ako maka-Lebron, ay ako maka-Curry, ay eto ang tama si Lebron, ay mas magaling si Curry, ay mas magaling si Lebron James, ay mas magaling si Jordan, ay dapat ganito, ay ako basta ako maka Miami Heat ako, basta ako maka Golden State, basta ako maka LA, hindi po ito basketball. We are talking of lives here. Kaya ako, yung pagdating sa China at US, ayoko niyan. Kaya nga, hindi ako sang-ayon doon sa EDCA. Kasi yan po ang pinagmumulan kung bakit tayo nagtatalo ngayon. It's not because I don't like US or I don't like the Chinese. Hindi yon. I don't like war. Tayo mahihirapan dyan. Nakikita nyo ba nanonood kayo? Imagine nyo, yung mga nagtatatakbo doon, na duguan, anak nyo. Di ba? Sino makikinabang? Wala naman tayong away sa kanila. Di bali kung yan ay lehitimong away natin. Hindi naman nating lehitimong away natin yan. Nadadamay lang tayo. Mapa China, mapa US, o mapa Hamas, o mapa Israel. Hindi po natin away yan. At sana, ang ipromote natin ito. Sabi nga, you will know them. Hindi dahil sa magandang gawa, but how they love each other. Ipakita natin kay Muslim, kay Kristiyano, ipakita natin, basta Pilipino, mahal namin. Hindi tayo racist, hindi tayo kung saan kakamping. Kasi magkatalo-talo tayo dyan, pare-parehas tayo mahihirapan eh. Ha? Wag natin i-promote yung gera. Ako'y galit sa Muslim, ako'y galit sa Kristiyano. Iba po tayo. Again, hindi ko sinasabing mali sila or tama sila. It's not for me to judge kung tama or mali sila. Hindi ako ayoko ano yan. My concern is mga Pilipino. We are not capable of war. We cannot afford war. At talo tayo pag may war. Especially pag civil war, pag within. Tapos tayo dyan. Baka mamaya gamitin pa ng extremist, komunista, yang ganyan. Kunwari, makaano sila, makaganito. O, yung pala, terorista lang. O. Nagagamit na ngayon sa Senado eh. Kunwari, kongresista. O, yung pala, NPA. Malulusutan ka dyan. So, sana po, pakinggan natin si Tatay Digong. Let's promote love. Let's not promote division. Magkaiba-iba tayo sa politika, pero iba yung politika, hindi natin kailangan magbarilan. Kaya tayo dito at all cost. Marami tayong ditong Christians, marami tayong kapatid na Muslim. So sabihin ko sa mga kapatid na Muslim, wala tayong away. Kung sino lang ang tama. Kung Diyo Correct. Wala tayong away. Kung saan na lang tama. ka, tama ka. Nandun ako. Nandyan ako. At alam nyo naman si Tatay Digong pag nagsalita ng ganyan, hindi yan yung parang kunwari, kampi sa'yo. Hindi. Kung saan tama, alam naman natin. Kaya nasabi ko, siya yung may karapatan talaga na magsalita patungkol sa... Actually, siya yung isang pwedeng maging tawid. Christian Muslim. Actually, doon may mga kaibigan naman ako Muslim. No? Sinuportahan ko pa nga yung isa doon sa kampo ni Isko. So, wala doon eh. Let's show love. Sa iyo. You know, let's show love Pero gaya ng sabi ni Banat Bay, wag love life. iba yun Wag love life ang pag-usapan. Love lang, love. Hindi love life. it does not take any religion. No religion in this planet has a monopoly to just even give the slightest idea of what is right and what is wrong. What do I protect? I protect humanity. Yun. I agree with you. Salute ako dyan, Tatay Digong. Again, ayaw ko ng war. Kaya nga yung China, USA, naku, naiinis ako diyan. Ba't ba tayo?
Hindi natin pinoproblema dati yan. Wala naman tayong issue diyan. At nang tanongin naman kung ano ang kanyang katayuan sa panawagan ni House Deputy Minority Huwag na yan, hayaan na natin yan. Basta, ako yun lang. Simple. Ha? Kung posible man, pag eleksyon, nagkakaroon ng division sa atin, minsan sa magkaanak, meron yung pamilya, nag-aaway, ako makapula, ako makadilaw, makablue, nag-aaway-aaway. Ako, hindi rin akong pabor, wag kayo yung aawayin. Ako mga kapamilya ko, makadilawan hindi ko inaaway. Huwag nating awayin. Ha? We have our own opinion, let's respect others' opinion, and let's respect others' religion. Huwag tayong makisawsaw. Hindi natin awayan. We have no cultural hate. Okay.